Ano ka ng piatos, ganito lang siya ginagawa guys. Hexagon tawag ko dito eh. Ang iba piatos, pero magic hexagon tawag dito ng iba. So, pero naturo ko na to lahat eh. Gawa ka lang ng tan, then sine, cosine, then cotangent, cosecant, then secant. So, lahat na nandito guys, lahat yan may cosine, cotangent, cosecant. So, pwede mo lang siya i-rotate ng clockwise, counterclockwise, then magka-pass through ka sa 1. Ganun laging sinasabi natin eh. Lagi lang siya naka-over. No need to memorize piatos, derive na lang. Kung lang siya guys, kunyari ito ka nag-start, ang sine mo is equal sa cosine over ng cotangent. Pag ganun ka nag-start. O pag ito ka nag-start sa left mo naman, yung sine equal siya sa tangent divided by secant. Pag dumaan ka naman sa 1, ganun din kakalabasan. Yung sine mo equals sa 1 divided by sa cosecant. So, pag pinuro mo siya, parehas lang yan. Basta dadaan ka dyan, lagi lang yan naka-divide. Ito ka nag-start, ang tangent equals sa 1 over cotangent. Equals din siya sa sine over cosine. Equals din siya sa secant over cosecant. Then, yung isa naman guys, ganito siya ginagawa. Sa Pythagorean identity naman to, actually. Pero ganun pa rin yung nakalagay, naka-squared lang. Lakas ng ulan na, lakas ng hangin. Bagyo. So, lahat lang naman to naka-squared actually. Then, yun. Squared mo lang siya lahat. Then, makuha mo na yung identities ng Pythagorean. Move ka lang dito guys. Start ka dito, papaba. Then, yun na. So, sa case naman nito, plus lang to, then equal sa baba. Plus lang to, then equal sa baba. Plus lang to, then equal sa baba. Anong pen gamit ka? Ito guys, yung pen natin. Nag-endorse. Ayaw nga, magkitinda pala ako guys. Total, sinabi mo na eh. No, bimili ka dapat. Napindot. Wait lang, nawala. Saan na ba ako na part? Y pa ba? Ayan pala oh. Ayan oh, bilhin na kayo guys ng ballpen. Sabi niya yan eh. Tanong kasi kayo eh, dapat di kayo nagtatanong. Anyways, kasi siya ginagawa. So sa case na to guys, ang ginagawa lang naman is add lang, then equal sa baba. Then, yun na, makuha mo na yung identity like sine squared plus yung cosine squared equals sa 1. So, kung gusto mo kunin yung sine squared, lipat mo lang tong isa. So, magiging negative cosine squared x. Then, kung gusto mo naman kunin to guys, paano pag sunod yung 1? Paano sunod yung 1? Sunod yung 1. Basta, minamanipulate na lang yan actually. Kunyari, eto, nag-start ka dito sa 1 plus cotangent squared. So, magiging 1 plus cotangent squared. Then, equal sa baba, yung cosecant. Then, kung gusto mo kunin yung cotangent, ililipat mo tong 1 sa kabilang side. Magiging minus 1. Same dito. Ganun siya ginagawa. Pag mag-proving ka, madali lang to. Ito naman. O, gawa ka lang ng triangle. Right angle. So, let's say ito is theta. Ito alpha. Or x. Pwede yan. Then, let's say, meron tayong given na 5, 4, tas missing yung isa. Pero alam na natin to kasi, like, itong missing, alam na natin kahit titignan na lang natin, di ba? So, kunyari, pinapahanap yung 6 trigonometric ratio. Let's say, sine theta. Tapos, meron ding cosine theta. Pinapahanap. So, kailangan given yung 3 sides. So, kailangan mo muna kunin to. Diba? So, paano makukuha yung missing side? Para makuha, kailangan mo ng Pythagorean theorem. Tama? So, ano ba yun? Yung a squared plus b squared equals c squared. So, sabi nga natin guys, ito yung hypotenuse kung saan ito nakaturo. Sabi sabihin, given yung C, yung sa AB mo is pipili ka na lang kung ano yung A mo dito tsaka B.
So, let's say, yung A natin is yung 4. So, magiging 4 squared. So, missing yung B natin. Then, solve mo na. Yung C pala natin given, which is 5. Then, simplify. So, magiging 16 plus B squared equals 25. Di ko alam yan. Si engineer alam yan. Pag pumasok, paturo tayo. So, magiging B squared equals 9. Then, yung B natin is magiging 3. Kasi square root eh. So, nakuha na natin yung side. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 3 dito. So, ngayon pwede mo na makuha yung sin theta. Remember guys, may dalawa kang angle. Itong theta tsaka itong alpha. So, pag kunyari pinapahanap is sin alpha, ang titignan mo guys, yung angle ng alpha. Pag pinapahanap naman yung cosine ng theta, titignan mo yung angle mo ng theta. Ito si Arx, so paturo kayo kay Arx. Malakas din yan, boss. Yan, lagi na nag-live yan. Masipag yan mag-live, oh. Anyways, balik tayo dito, guys. So, meron tayo na ito, no? So, kunyari, sin theta. Titignan mo yung theta mo. Then, di ba ang so katawan natin, or yung so, is opposite over hypotenuse. So, ngayon, galing dito sa theta mo, yung opposite nito is etong 4. So, magkakaroon ka ng 4. Then, yung hypotenuse, kung saan ito nakaturo, which is 5. So, magiging 4 over 5. So, ngayon, kung pinapahanap naman is sin alpha, titingnan mo naman doon yung angle mo ng alpha. Or kung ano mang angle na given. So, kung ang sin alpha is opposite pa rin over hypotenuse, so, magkakaroon ka ng alpha, yung opposite niya is 3. Opposite side. Hypotenuse is 5. Tama. So, magkakaroon ka ng 3 over 5. So, ganun siya ginagawa, guys. Kung ano na yung given na angle, doon mo titingnan. 5 nga yung hypotenuse. Pero kung na siya ginagawa actually, kunyari, meron ka namang cosecant, theta. So, ano ba yung cosecant? Di ba ang cosecant is 1 over sin? Bakit? O 1 over sin. Actually, ito guys, yung pag-convert naman ng iba, madali lang to kabisaduhin eh. Diba meron kang sin, cosine, tsaka tangent. So, ang reciprocal ng tangent, cotangent. Ito naman guys, ang reciprocal nito is yung walang ko. Ibig sabihin magiging 1 over. Ito 1 over sin. Kasi meron tong ko. So, yung reciprocal niya, yung walang ko. Then, ito namang sin, wala siyang ko. Ito naman 1 over cosecant. Naintindihan nyo? Pero kung hindi nyo naintindihan to, balik kayo sa sa hexagon. So, kung meron ka diyang tangent, sin, then cosine, cotangent, then cosecant, then secant. So, daan ka lang sa 1 lagi. Pag reciprocal. Pero ganun lang siya ginagawa. Kung i-memorize mo yung inverse. So, itong sin, may 1 over cosine. Kasi nga ito may ko to eh. Diba cosecant? Ito naman secant mo, wala siyang ko. So, ito yung cosine niya. Pero ganun na siya. Nakadepende kung paano mo siya minimemorize. Pero ganun ito ginagawa. Pat say tan x plus cotangent x equals, ang bond paper kagad to. Ito pa pala guys, nakalimutan ko ituro. Sana yun? Ito. Actually, kapag ito, yung dalawang gilid minumultiply mo, ang sagot niyan 1. So for example, tangent times cotangent, 1 yung sagot niyan. Sin times cosecant, 1 yung sagot. Multiply mo ito, 1 yung sagot. Wala lang, naalala ko lang. Ibig sabihin, 1 sagot nito. Ano yun, another yun? How the Carabao? O, tignan mo. Kunyari, sin x times 1 over yung cosecant. Diba? Ang cosecant is 1 over sin. So, magiging sin x. Then, yung cosecant is 1 over sin x. So, magiging 1. Si sin x divide sin x is 1. 1 times 1 is 1.
Naalala ko lang. Gets? Dami nyo nang alam ah. Okay. Okay. Ano gusto ko naintindihan? Partial derivative. Ano ba yun? Ano ba yung partial derivative? Yung may a over b plus b over a over ano? Diba? Hindi ko na alam. So, ito guys, babalik lang tayo sa, sabi ko nga, pag nagpo-probing, gawa ka lang lagi nung, yung hexagon. Pero na natin to yung tan, di ba? Is, kailangan naka-prove lang, naka-rewrite lang siya lagi sa sine cosine. So, yung tangent, that is sine over cosine, di ba? So, sine x over cosine x. Plus, yung cotangent naman is cosine over sine. Then, yung kabila, actually kahit wag natin. So, sige gawin natin both sides. So, meron tayong second, that is walang ko. So, that is 1 over cosine. Times yung cosecant, meron siyang ko. So, yung reciprocal niya is walang ko, which is 1 over sine. Gets? Hindi, gusto ko dalawa. Joke lang. Try lang natin nga. Hindi na yan. Pero pabalik pa rin naman siya actually. Di ba? Anyways. Ito muna. Ito guys, fraction. So, LCD lang kukunin. That is cosine x tsaka sin x. Then, takip-takip na lang yan. Like, may denominator ka na cosine. Takpan mo yung cosine dito. Matitira yung sine. Multiply mo dun sa numerator. So, magiging sine squared, di ba? Magiging sine squared. Then, plus. May plus kasi. Then, may sine ka dito. May sine ka sa kabila. May cosine na natira. Times yung cosine. Magiging cosine din. Squared x. Then ito naman guys is direct multiplication na lang siya, like 1 times 1 is 1 over cosine x times sin x is cosine x sin x or sin x cosine x. Then alam naman natin guys na ang sin squared plus cosine squared x is equals sa 1 based sa Pythagorean identity. So magkakaroon ka na rin ng 1 over cosine x sin x equals na siya sa kabilang side. Sabihin tama. Sige na. Eto. Ano na nga. Para siya. So let's say meron tayong cosine x times secant x minus cosine x. So, pag sinimplify, paano siya ginagawa? Distribute natin guys, di ba? That is cosine x times secant x. Then cosine times negative cosine is negative cosine squared x. Then syempre kailangan natin simplify. So sabi natin, kung meron tayong cosine x dito, etong secant is wala siyang ko. Sabig sabihin yung reciprocal niya is yung may ko. So that is 1 over cosine x. Then minus yung cosine squared x natin. So, ngayon guys, meron tayo ditong cosine x times 1 over cosine. And alam naman natin ang cosine over cosine is magiging 1. Then minus cosine squared x. So, ngayon guys, sa Pythagorean identity natin na tawag dito na sine squared x plus cosine squared x equals 1.
So, pag nire-write natin siya in a form ng sine squared, so, lilipat mo lang tong cosine squared mo. So, magiging negative cosine squared. So, magiging 1 minus cosine squared, which means yung answer natin is sine squared x. So, ganun siya pag nag-ano ka simplify. Sabi, may narinig nga ako eh. Kaya na ba'y narinig? Basta, sabi niya. Ano yun? Pag nawalan ka doon ng pera, kapag wala kang pera, parang ganun. Hindi ka patalo. Talo ka daw pag nawalan ka ng pag-asa. Galing eh, no? Wow. Isip niya yun. Tama! Tama! Ay, wala pa palang given. Ito guys yung given. Tawa na ito, parang haba. What if what? Lagay natin dito. Natin guys, kapag dissimilar fraction, kinukuha natin yung LCD, no? So remember, yung LCD na ito is 1 minus sin x tsaka 1 plus sin x. Then syempre, takip-takip na lang ulit total kanina. So pag tinakpan mo yung 1 minus sin x na ito tsaka 1 minus sin x na ito, matitira is 1 plus sin x times yung numerator na 1. Which means magkakaroon tayo ng 1 plus sin x. Then sa kabila, ganun din. Meron ditong 1 plus sin x. May 1 plus sin x dito. So matatanggal to. Matitira yung 1 minus sin x. Multiply mo sa 1. So that is plus 1 minus sin x. So ngayon, combine lang natin yung terms. Wherein, sa case na to guys, may matitira ditong 1 plus 1 na lang kasi yung sin x minus sin x makakancel yun. So bali matitira is 2 over, eto naman guys, kung maaalala, this is difference of 2 square, diba? 1 minus sin x times 1 plus sin x, difference of 2 square sila. So matitira is 1 times 1, which is 1. Then negative sign times positive sign is negative sign squared. Then x. Wherein, sabi natin kanina, this is Pythagorean identity. Like, sa sine squared x plus cosine squared x equals 1. Pwede natin lipat yung sign sa kabilang side. So, matitira is cosine squared x equals 1 minus sine squared x. Wherein, pwede natin to i-rewrite as 2 over cosine squared x. Pwede ganyan. Tama? Tama ba ang mali? Or kung ayaw mo na may denominator siya guys, pwede mo rin siya i-rewrite. So, sabi natin, yung cosine, di ba, is pwede siya equal sa 1, wherein dahil may ko to, that is secant x. Tama? Pwede siyang ganyan. So, ngayon kung meron tayong 2 over cosine, ibig sabihin magiging 1 over secant squared lang to. Then kapag may fraction ka guys, or yung fraction mode, may fraction pa siya, parang ganun yung term. So kung ganito yung format, pwede mo lang to gawing parehas may fraction sila. Like eto magiging 2 over 1. Kayo mo sila parehas fraction, pero kung kaya mo naman siya hindi gawin, okay lang, para mas madali. Pero ganito siya ginagawa. So, basta yung numerator, parang cross multiply lang siya. Multiply mo lang siya dito sa denominator mo. Numerator ng numerator mo, multiply mo siya sa denominator ng denominator mo. Cross multiply yan actually. So, magiging 2 times secant squared, di ba? X. Then, yung 1 times 1 is magiging 1. So, pag in-over 1 mo siya, hindi ganun pa rin yung kakalabasan. Etong tatlo guys, parehas lang yan. Anyways.
Mga basics na ano lang yun na ginagawa.